Mabalasik na umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat. Mga kababayan, isang mainit na nagbabagang blind item muna ang bubungad sa inyo bago natin pasabugin ang katotohanan. Sino? Makinig kayo ng mabuti. Sino itong kilalang opisyal sa Senado na akala mo kung sinong laging tagapagtanggol ng inaapi sa radyo at TV. Pero ngayon, mainit ang usapin sa Blue Ribbon Committee. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Akala mo kung sinong tapang-tapangan kapag ordinaryong driver o security guard ang kaharap ng sa sumbungan. Pero pagdating sa high-level political chess sa Senado, tila naging balat sibuyas at biglang ng atake, mga kababayan. Mga kababayan, huwag na nating patagalin pa ang hulaan. Truth bomb! Walang iba kundi si Senador Raffy Tulfo. Aba, kamakailan lang, narinig nyo naman ang kanyang naging pahayag. Tahasang tinawag na bastardo at ipinanganak sa kaduda-dudang sirkumstansya ang Blue Ribbon Committee dahil lang sa issue ng quorum at leadership feud sa pagitan ng mga Cayetano Black. At ang bagong mayorya, at hindi lang yan, kamakailan lang, pineston niya ang kredibilidad ng 18 ex-Marines na testigo sa flood control projects anomaly. Tinawag pa niyang mga kargador lang imbes na bigyang respeto ang kanilang dating serbisyo. Hala, anong nangyari sa idol ng masa? Bakit tila nagiging agresibo at defensive ang kanyang strategy? Yan ang hihimayin natin gamit ang ating legal genius analysis. Pero disclaimer lang po, hindi po tayo abogado. Huwag kayong aalis dahil hahatulan natin ang tunay na kulay ng pagkatao at galaw sa politika ni Senador Raffy Tulfo. Bago natin pornohan ng gusto ang deep explainer na yan, mag-usap muna tayo ng tapatan. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa hashtag WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan ng walang preno at walang kinakatakutan. I-click ang join button sa ibaba. Ngayon din, maging bahagi ng ating matapang na komunidad at kita-kits tayo sa laban. Pumasok na tayo mga kaibigan sa karne ng ating talakayan, ang deep explainer. Balikan natin ang sinabi niya. Sabi ni Senador Raffy Tulfo, hindi raw lihitimo ang komposisyon ng kasalukuyang Blue Ribbon Committee dahil kulang sa miyembro. Ayon sa Rule 10 ng Senado. O sige, basahin natin ang batas. Suriin natin ang strategy. Pero teka, bakit kung kailan may mga sensitibong revelasyon tungkol sa flood control anomalies, saka tayo magkakaroon ng matinding krisis sa quorum? Bakit tila ang ingay natin kapag minority black ang dihado? Pero kapag ang interes na ng taong bayan at bilyon-bilyong pondo ang nakasalalay, doon tayo nagkakaroon ng technical gridlock. Aba, Senador Tulfo, noon pa man ang imaheng pinuumo mo sa publiko ay isang tao na hindi umaatras sa formalidad kapag hustisya ang usapan. Itulf mo, yan ang laging linya ng bayan kapag mabagal ang sistema. Pero bakit ngayong nasa loob ka na ng pinakamataas na institusyon ng paggawa sa batas, tila ginagamit mo ang mismong mga burokrasya at teknikalidad para i-boycott ang tawaging bastardo, ang isang opisyal na lupon ng Senado. Sino ngayon ang nagpapakita ng ugaling balat sibuyas kapag hindi pabor sa kanila ang takbo ng mayorya? Panoorin natin ang clip na ito kung paano niya tinawag na kargador ang mga dating miyembro ng Philippine Marine Corps na naglakas loob magsalita tungkol sa umano'y milyong-milyong pisong cash na dumaan sa kanilang mga kamay. Mga kababayan, suriin nyo ng maayos. Ang isang tunay na kampyon ng maliliit na tao, ganyan ba magsalita? Kung kargador man sila o dating sundalo, ang mahalaga ay ang kanyang testimonya hinggil sa korupsyon sa bansa. Bakit kailangan maliitin ang kanilang katauhan
at bansagan silang kargador lang para lang pilayin ang kanilang kredibilidad. Iyan ba ang tunay na pagkatao ng isang tagapagtanggol ng mahihirap? O baka naman kapag ang mga kakampi at kaalyado sa politika ay ang nagtatamaan ng mga investigasyon, bigla tayong nagiging protektor ng status quo. Gising, Pilipinas. Huwag tayong magpabulag sa mga maanghang na salita sa harap ng mikropono kung ang aksyon naman sa plenaryo at sa komite ay nagpapakita ng iba. Hindi pwede sa atin ang urong-sulong ng hustisya. Kung galit tayo sa magnanakaw, galit tayo kapag sino pa ang masagasaan. Hindi pwedeng kapag ordinaryong tao, sisigawan mo sa radyo. Pero kapag mayayamang politiko at makapangyarihang paksyon sa Senado, ang sanggot, gagamit ka ng mabulaklak na salita o kaya ay mag-walkout ka dahil lang sa issue ng pwesto at upuan sa komite. Para sa pagtatapos ng ating mahabang talakayan ngayong araw na ito, mga kaibigan, dadako na tayo sa pinakahihintay ng lahat, ang hatol nilaan. O mga kaibigan, napapabalitang tatakbo pa 'to bilang Pangulo ng Pilipinas, si Raffy Tulfo, 'di ba? At, ayon sa survey latest lang mukhang statistically tied na sila ni Vice President Sara Duterte. Kaya 'wag po tayong mag-ano 'no, tubili, o kaya naman 'wag tayong kukurap sa pagsuporta kay Vice President Sara Duterte. Dahil nga naman, 'pag ito si Raffy Tulfo ang naupo, ay naku po, wala tayong ibang pupuntahan kundi ang Pilipinas. Buti po yung mga mayayaman, pupunta po sa iba't ibang mga bansa, tayo dito lang. Okey? At tsaka balita natin pupunta pa sa Europa, Amerika, party, party. Party, party! Yun, 'di ba, na recently merong isang congressman dito sa Quezon City, party, party, wow, sarap buhay, naku po, 'di ba? Ngayon, ang tunay na pagkatao ng isang pinuno ay hindi nasusukat sa lakas ng sigaw niya kapag nakatutok ang kamera ng kanyang sariling programa. Nasusukat ito kung paano niya ipinaglalaban ang katotohanan kahit walang script, kahit walang paborableng anggulo, at kahit ang mismong mga kaalyado niya ang nakasalang sa sentro ng kontrobersiya. Kung magpapatuloy ang ganitong klaseng gawi sa Senado, na kung saan ang mga legal na investigasyon ay tinatawag nating bastardo dahil lang sa girian sa puder, ang taong bayan ang laging talo. Kaya kayo, mga kababayan, huwag kayong kukurap. Suriin ang bawat galaw, bawat salita, at bawat motibo. Mag-subscribe para manatiling updated sa katotohanan sa likod ng mga pinakabagong balita. Nasa biyahe na tayo patungong 100,000 subscribers upang ipakita ang lakas ng ating komunidad. Samahan ninyo ko sa laban na ito. Ako ang inyong gabay, nag-iiwan ng tapat ng pagsusuri dahil dito sa ating channel, walang puwang ang pambibilog sa ulo ng bayan. Kita-kits sa susunod na pagbabalita, at kung meron po kayong oras, bumili po kayo ng mga itatag po natin mga products from Zalora, Lazada, and Shopee. Hanggang dito na lang po mga kaibigan. Maraming salamat at mabuhay po ang Pilipinas.